So kahapon pala natuloy yung kay Hakbang na Mautog, Hakbang ng Nausog. Oo, kahapon natuloy siya. Anyway, so natuloy siya kahapon kahit na binawi yung permit. Which is alam niyo mga kotsero, we have to we have to accept it as it is. Kasi nasa batas po kasi 'yan. Yun nga, yan yung kino-comment diyan BP 880 na kapag ang isang rally ay ginawa sa isang, private venue, sa isang, tawag dito, sa isang freedom park o sa isang, government, educational institution, of course with the permission of the Department of Education na nakabase dun sa lugar na yun, puwede hong mag-hold ng rally kahit walang permit. It is what it is, ganun talaga. Wala tayong irespeto natin yung batas diyan, mga kotsero. So, wala tayong magagawa, tuloy lang. So, kahit binawi ang kanilang permit, nakapag-rally sila. But eto nga ang nakakatawa mga kotsero, technically hindi ho sila tinanggalan ng permit. Tinanggalan lang ho sila ng permit sa isang venue at binigyan po sila ng permit para doon sa isa pang venue na in-allot ng, LGU ng Dumaguete para sa kanila. Pero hindi umalis yung mga Duterte supporters. See, eto yung ito yung kaipokritohan ng mga Duterte supporters, eh. Sasabihin nila tinanggalan sila ng permit, pero hindi talaga sila tinanggalan ng permit. Kasi nga nasa Freedom Park sila. Kahit walang permit, pwede sila do'n. Pero mga kotsero, binigyan sila ng isa pang venue. Quezon Park yata ang pangalan. Doon na lang daw sila mag-rally. Pero hindi sila umalis. According to the provincial government of Negros Oriental, Duterte and his team's request to hold a prayer rally at the Freedom Park was made at very short notice. Unfortunately, the provincial government had already scheduled activities at the park beginning on May 6 in consonance with the centennial celebration of the Capitol building on May 17. So meron na palang ibang event na ongoing. Ayan. So kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit lamang po ang Sendwave, no? Ang gagawin nyo lang, i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo. At pwede na kayo magpadala sa GCash, Cashpay ka, pati iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang kayong promo code na Coach Jarrett, makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Pero nagmatigas ang ulo nitong mga Duterte. Nagmatigas ang ulo. Anong sinabi? The Negros Occidental Provincial Government also said that it suggested to Duterte's team to hold their rally at the Quezon Park instead. Sa ibang lugar sila pinayagan. Sa may Quezon Park daw. Hindi ko alam kung saan yung mga lugar na yan. Pero hindi sila umalis. Pinilit nila yung mga sarili nila dyan sa Freedom Park. Kaya nagrereklamo tong si Digong. Ano sinabi ni Digong? Nakakagalit, nadaanan ko yung Freedom Park. Yun sana ang gusto namin. Nagpunta kami rito. Nanghingi kami ng permit, binigyan kami. But nung araw na dumating kami, binawi yung permit at sinarahan yung Freedom Park. So mukhang doon nga sila sa mukhang doon sila sa Quezon Park natuloy. Oo, baka doon nga sila sa Freedom Park sa Quezon Park natuloy. Galing ito ng Malacanang kasi sa Bustos, Bulacan, ganun din ang nangyari. May maisisi lang talaga kayo, no? May masisi lang talaga kayo, no? Alam nyo kasi, uunahan natin yan. Unahin nyo na kasi ganito. Kung kayo, magsischedule kayo ng event, make sure na wala kayong kasabay. Kasi, may police power naman ng LGU eh. Pwede nilang aprobahan yan, pwede nilang hindi aprobahan. According to Balitang Hali report on Wednesday, the former president made a statement after the stage of Freedom Park in Dumaguete was barricaded before the start of the event. He pointed out that such park should be available to the public. Totoo naman. Kaso nga lang,
Short notice daw kayo, ba't di kasi kayo nagpapaalam na maayos? Paalam kasi kayo maayos. Paalam kayo maayos kasi. Hindi yung bara-bara kayo. Kasi ang pinapalabas nila, syempre, ito si SMNI, pinapalabas nila, binawi daw yung permit. Tapos sinabi nyo pa, late notice yung sinabi, may pupunta pala mga VIP. Isa rin yan sa dahilan kung bakit kinancel eh. Kasi hindi raw kaya ng LGU ng Dumaguete na i-handle yung masyadong maraming tao. Short notice na nga, kulang-kulang pa impormasyon nyo. Tapos sisisihin nyo yung gobyerno, sisisihin nyo yung Malacanang. Anong pakialam sa inyo na Malacanang? Hindi nga kayo pinapansin eh. Tingnan nyo, pinansin ba sila ng Malacanang? Papanoorin nyo to. Napuno ng mga mura at pambabatiko sa Administrasyong Marcos ang prayer rally sa Dumaguete City na dinaluhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muntik pang hindi matuloy ang programa. Binawi kasi ng LGU ang kanilang permit. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Pasado alas 6 kagabi nang dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Freedom Park sa Dumaguete City para lumahok ng prayer rally. Pero pagdating pa lang sa venue, dismayado na siya. Bigla kasing binawi ng LGU ang permit kahapon at pinasasara dapat ang parke. Sinubukan kunin ng News 5 ang panig ng LGU ng Dumaguete sa nangyari, pero tumanggi muna silang magsalita sa issue. Ang mga dumalo naman sa rally kagabi, hindi umalis ng Freedom Park, kaya natuloy pa rin ang programa. Pagsampa sa Akala ko entablado, lumipat, hindi pala. Akala ko lumipat sila sa Quezon, hindi pala. Ito yung alam ko eh. Diyan sila natuloy sa Freedom Park eh. Pinili talaga. Pinili talaga. Maipilit nyo talaga. Tapos gusto nyo irespeto kayo? Gusto nyo kaming mga mamamayang Pilipino, susuporta pa kami? Eh ni sarili niyang hindi siya sumusunod eh. Hindi siya sumusunod sa LGU. Napaka-entitled nga. Alam niyo nakakabuisit dito sa trato ng mga tao kay Digong. Tingnan niyo, kahit anong gawin niya, wala siyang pake. Para siyang spoiled brat. Dito tahas ang sinabi ni Duterte kung sino sa tingin niya ang nagpabawi ng permit. Ewan ko ba kung bakit, anong klaseng utak. Nagbigay ka na nga ng permit, binawi mo pa. Kasi tumawag ang Malacanang. Yan na naman sila. Tumawag daw Malacanang. Sige nga, pa-proof nga. Pakita nga ebidensya. Alam nyo, at the end of the day, si Digong, higanting chismoso lang talaga siya. Kasi tumawag ang Malacanang, ganito, ganyan. Eh sa Bustos, tumawag din Malacanang, di ba? Pero napatunayang fake news kayo. Hanggat wala na, alam nyo dapat ang treatment dito kay Digong, hanggat wala napapakita ang ebidensya, wag maniniwala. Kaya mahilig si Digong sa ganyan eh, yung magkiklaim siya ng mga grand gestures. Di ba? Mahilig siya sa mga ganyan. Magkukwento ng mga kung ano pero walang ebidensya. Kaya ngayon, yung mga tao niya, yung mga Duterte Balahura supporters, tsaka yung mga taong katulad nila Glenn Chong sa likuran, nila Vic Rodriguez, kailangan bigyan siya ng bala. Kasi kung ano-anong kwento nga ang ginagawa eh. So, kailangan bigyan ng bala. So, sinabi niya, may nakita akong papel ng PIDEA. O, gawa naman silang papel ng PIDEA. O, diba? Hashtag PIDEA Leaks. Kung ganon ang style ng local government, napakawalang kwenta. Hanap kayo ng iba. Gaya naman ng mga naunang prayer rally, mas napuno ng mga mura at pambabatiko sa Administrasyong Marcos ang mga litanya ni Duterte. Alam niyo yung irony nun, mga kotsero? The irony of it. Mas napuno ng mura ang prayer rally. Niya ulit binakpakan ang isinusulong na economic charter change ng Kongreso. Imbes kasi na manghikayat ng foreign investors, may iba raw talagang agenda si Marcos sa Chacha, sabi ni Digong. Pag ginalaw yan, wala nang katapusan. Huwag ka nang tumakbo. Huwag mo nang galawin ang konstitusyon
kasi magkagulo talaga tayo. Do not ever believe na ikaw yung exception. Kung siya raw ang Tingnan nyo gaano katigas ng bunga ni Digong, ha? Ano yung plataforma niya noong 2016? Federalism, di ba? Yun yung plataforma niya noong 2016. Federalism. Pinroject na yan, 2016, 2017, 2018. In fact, merong draft constitution na sila nung federal government. May draft constitution na sila. Naisumiti pa sa kanya yan. May event pa sila niyan. Nagpa-event pa sila sa Malacanang, sa Mabini Hall. Tapos ngayon, biglang sisigaw, "Wag niyong baguhin ang konstitusyon, magkakagulo tayo." Baka ang gusto niya sabihin, "Wag niyong baguhin ang konstitusyon, ako lang ang pwede." See? Entitled, guys. Entitled ang matanda. Entitled. Spoiled brat. How do you give respect to a person who can't even keep his word? How can you give respect to a person who changes his words whenever the situation calls for it or whenever it suits him? Balahura nga. Balahura. Si Digong, balahura. tanungin, naniniwala si Digong na palpak ang unang 2 taon sa pwesto ni PBBM. Hindi lang mahal ang bigas. Ang issue ngayon is gutom ang Pilipino. Yun ang dapat nilang bigyan ng atensyon. Wait lang. Wait. Baka ito yung sinasabi na naman nila. More Filipinos hungry in first quarter of 2024. Baka ito yung sinasabi nila. Baka lang naman. 14.2% of Filipinos daw nagsasabing gutom daw sila. By the way, this is this is a tawag dito, an opinion survey. Ibig sabihin, subjective. It's not as accurate, no. It's very subjective. So, 14.2% daw Filipinos ang nagsabi na gutom daw sila. Okay. Or naka-experience sila ng involuntary hunger. Ibig sabihin, wala silang pambiling pagkain. Wala silang choice kundi magutom. Involuntary hunger. Ngayon, mga kotsero, tingnan nyo naman ito nasa ilalim. Kung babasahin ito, ay, laki nga, no? 14.2. Laki nga. Pero kung itutuloy nyo siya, the latest reading is the highest hunger incidence since May 2021 when SWS recorded 16.8%. Kailang uling panahon to? Ito raw may pinakamalalang gutom sa Pilipinas, mga kotsero, 2021 ng Mayo. Ito raw may pinakamalalang insidente ng gutom. May 2021, 16.8%. Sino uli yung presidente niyan? Sino ulit yung presidente niyan noong panahon na yun? 2021 ng Mayo 21. Ang problema daw ngayon na marami daw nagugutom, sabi. Gawan daw ng paraan ang gutom. May sinabi rin si Digong tungkol sa gutom, guys. Eliminate hunger in the Philippines? Easier said than done. Duterte versus Duterte na naman tayo dito. Ito, pabalik-balik to. Lahat ng taga-gobyerno, lalo na every election. Ang gutom, maraming gutom. Pero pagdating, maraming ang gutom. Tapos pag presidente ka na, maraming gutom. 98% ng Filipino gutom. Pobre. Sabi niya sa Tacloban. Sige, pakainin mo. Easier said than done. Sabi niya. Galit pa siya. Sige, pakainin mo. Easier said than done. Yung mga politiko lang daw, puro sinasabi, tatapusin ang gutom. Pero sige, pakainin mo. Easier said than done. Sabi ni Digong. Tapos ngayon, sasabihin niya to.
Nakakatawa nga eh. Ngayon magsasalita siya ng ganito. Ang mahal ang bigas. Ang issue ngayon is gutom ang Pilipino. Easier said than done, Digong. Ikaw nagsabi niyan. Ikaw nagsabi niyan noong 2021, no? Ayan, no? Ikaw nagsabi niyan. Digong versus Digong, sabi niya eh. Paano ngayon yan? Yun ang dapat nilang bigyan ng atensyon. Eh sabi mo nga, easier said than done, Digong, di ba? Bakit kapag ikaw ang pumapalya, easier said than done, okay lang. Kalimutan na natin, mahirap talaga gawin yan. Pero pag ibang tao, kailangan aksyonan. Poko rito. Na ikaw nga, hindi mo nabigyan ng solusyon ng gutom, tapos i-expect mo Marcos administration. Ora-orada magbibigay ng solusyon sa gutom. Hindi naman kita iniinsulto, pero Isultuhin kita. yung para sa akin, Si Digong, no? Hindi naman kita ini-insulto, pero parang gano'n na rin. Si Digong magsalita, no? Parang nakakaloko, eh. Hindi kita ini-insulto, ha, pero parang gano'n na rin. hindi naman kita iniinsulto, pero yung para sa akin, yung performance mo is or was until now and still is a dismal failure. Basta ikaw lang dyan sa itaas, puro ka English. Nitong mga nakalipas na araw, pinalutang ni dating Senador Antonio Trillanes na Dismal failure daw, di ba? Sabi ni Digong, dismal failure. Ever since daw, ibig sabihin, simula mo po si Presidente, dismal failure daw siya, sabi ni Digong. Ano ulit itong sinabi mo? January 8, 2024. Why should I replace him? Sabi ni Duterte. I'm comfortable with Marcos. Actually, marami pang nga siyang sinabi noong 2022 eh. Duterte denied involvement in any plot to overthrow Marcos, saying he's satisfied with his leadership. I am comfortable with Marcos, with President Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him in this time of my life? Yan, di ba epekto ng fentanyl yan, nakakalimot? Oo. Matindi raw tama niyan sa utak eh, sabi. Pag na-overdose ka daw. Kapag daw ikaw ay umaabuso ng paggamit ng fentanyl, eh matindi daw ang tama nito. This is 3 times or 10 times more powerful than cocaine. Yun ang sinasabi dyan. Matindi ang fentanyl, guys. Kaya siguro si Duterte, eh, pabale-balentong na sa mga pinagsasabi niya. Bangag kasi, bangag. Duterte, bangag. Duterte, bangag. Kadiri si Digong. maglalabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Duterte, kaugnay sa investigasyon nito sa war on drugs at Davao Death Squad. Sa Hunyo o Hulyo daw ito ilalabas ng ICC. Kaya sa mismong prayer rally, hindi na iwasang maglabas ng sama ng loob ang dating Pangulo. Magsirko-sirko na yung mga tao dyan, tumbling-tumbling na, yung mga anak namin naging bangag na. Nasaan kayo? Ha? Nasaan kayo yung panahon na kailangan namin ng tulong? Mga kayo. Tapos pupunta kayo dito. Prisuhon, gunin mo. Tangan-tagag itlog. Bastos yung ginagawa ninyo. Eh, bastos yan ko kayo. Bakit sila pupunta dito tapos maghusga? Anong nagawa nila sa akin? Sa atin? Wala! Wala naman silang dapat gawin sa Pilipinas eh. Totoo lang, mga kotsero, wala silang ibang dapat gawin sa Pilipinas. Anong gusto niyong gawin? Ito yung parang sinasabi ni Digong eh. Ano yung nagawa ng ICC sa Pilipinas? Wala. Bakit? Meron ba silang dapat gawin sa Pilipinas? Dapat ba ICC ang gobyerno natin sa Pilipinas?
Si ICC ba dapat ang mag-aano, ang tawag dito, magpupulis ng war on drugs? Di ba meron tayong domestic law, meron tayong mga municipal laws for that? We are a separate state. We are our own state. We are our sovereign. So anong gagawin ng ICC sa Pilipinas? Bakit niya sinabi yun? Para saan? Abogado naman siya. Malamang alam niya yan. Alam niya yan. Abogado siya eh. Pero bakit pa rin niya sinabi? Kasi gusto niya magalit nga ang tao. Gusto niya magalit ang tao. Pero speaking of ICC, mga kotsero, maglalabas doon ng briefer ang DOJ tungkol dyan sa ICC. Nagsalita ang DOJ. The Department of Justice is preparing a briefer for President Ferdinand Marcos on scenarios related to the ICC, including a potential warrant of arrest of former President Rodrigo Duterte and the Philippines' return to the court after exiting in 2019. Yan ang sinabi ng ASEC Miko Clavano ng DOJ na ang kanila daw legal team is preparing all scenarios for the President in relation to the investigation being done by the ICC into the drug war waged by the Duterte administration. Yung palpak na drug war. Palyadong drug war. Alam nyo mga kotsero, ulitin ko to at ngayon medyo mas sigurado na ako pag sinabi ko to. The Duterte administration is admittedly one of the worst administrations the Philippines ever had. Kahit yung build niya pumalpak eh. Ano yung sinabi ni Mark Villar? Pag natapos yung Skyway Stage 3, the whole of Metro Manila will be connected to each other within 20 to 30 minutes. Kamusta ang traffic sa EDSA? Seriously. I mean, seriously, think about it. Kamusta yung traffic sa EDSA? Kamusta yung traffic sa Skyway mismo? It's really the build was a huge failure. Natuloy ba yung Mindanao Railway? Hindi. Natuloy ba yung Manila North Rail? Hindi. Yun na nga lang yung maganda dapat sa Duterte administration. Build. Pumalpak pa rin. Palpak na yung war on drugs, palpak na yung programa sa gutom, palpak yung programa sa education, palpak yung programa dyan sa West Philippine Sea. Now I'm more convinced na ang pinaka maganda lang talaga naging programa niya is the NTF-ELCAC. That's about it. After nun, wala na. Dati, dalawa pa yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Build, tsaka yung NTF-ELCAC. Ngayon, hindi na. NTF-ELCAC na lang. Kasi, ngayon, itong first 2 years ng administration ni PBBM, dito lumabas yung mga sintomas ng kapalpakan ni Digong. Ako, personally, mga kotsero, hindi pa rin ako, I'm still against the ICC coming to the Philippines. Simply because I'm studying to be a lawyer and I have a degree of respect sa ating judicial system. Bilang isang aspiring lawyer, naniniwala ako na ang ating pong judicial system ay maayos. So ako, I'm still against the ICC coming to the Philippines. Pero kung wala lang, for political reasons, sige, papasukin niyo na sa ICC. 'Di ba? Para manggigilalo mga DDS at 'di ba? Matahimik ng kaunti-kaunti. I still I maintain that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Maayos pa ang ating judicial system, they cannot interfere, etc. Ang nakakatawa, actually hindi nga nakakatawa eh. Minsan iniisip ko,
Nakakatawa ba 'to o nagpapakatanga na lang sila or baka may strategy sila dito? Pero ayokong isipin na may strategy kasi baka sabihin ng mga DDS ninanakaw natin yung kaisa-isang kaisa-isang karakteristik na meron yung kanilang puon, eh, yung, master strategist. Yun na nga lang meron siya, nakawin pa ng Marcos administration, 'di ba? So, pero kasi 'di ba nagsalita din si Sandro tungkol diyan sa awayan na 'yan ng, Marcos Duterte. Parang banat pa rin mula kay dating Pangulong Duterte at sa anak niyang si Mayor Baste ang pinupukol kay Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady Liza Marcos. Kaya naman nagsalita na rin si Presidential son Sandro Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sanay na raw sa batuhan ng putik sa politika ang mag-amang si Pangulong Bongbong Marcos at Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Kabilang na riyan ang mga patutsada ng kampo ng mga Duterte. I've been in politics long enough to know that that's how the game works. And my dad, same thing naman. There have always been accusations hurled. There has always been mudslinging. Kung merong hindi sanay sa kanilang pamilya, yun daw ay ang kanyang inang si First Lady Liza Araneta Marcos, na kagabi lang ay pinatutsadahan ni Davao City Mayor Baste Duterte. Tanawan ninyo ang interview ni Liza Marcos. Tanawan na ninyo. Nana sa interview, tanawan ninyo, maong nang dagway sa itong nasod karon. Anong gusto niya patungkulan doon? Di ko gets. Pero wait lang, Baste, wala ka bang trabaho sa Davao? Di ba mayroon Davao to? Ito nagpapatakbo ng Davao. Dahil mong time, ah. Yung tatay niya, may iintindihan ko kasi retired na yon. So may time siyang mga mag-rally-rallying, ganyan-ganyan. O, naiintindihan ko yun. Pero mayor? Sitting mayor? Ang dami mong time. Davao City, baka naman gusto niyo nang mag-isip-isip ng konti. Oo, baka gusto niyo nang paltan yung mayor niyo dyan. Kasi mukhang walang ginagawa ang mayor niyo. Kala ko ba maraming drugs dyan sa Davao? Ba't hindi niyo unahin yung city niyo dyan sa Davao? Grabe. Dami-daming trabahong gagawin niya sa Davao. May time kang umata ng mga rally-rally. Nakakahiya naman. Nagtanggol naman ni Sandro ang kanyang ina. From that interview, I think that you've all seen, is I guess one of a wife who is being protective of her husband. So I think we can sympathize in that sense. Bukod dyan, may mga banat pa si Mayor Baste sa Administrasyong Marcos sa prayer rally kagabi sa Dumaguete. Power tripping na raw ang estilo at nakukuha raw ang kanilang gusto dahil sila ang nasa posisyon. Nanata dire. Di maguna ingunana ng kinabuhi ba? Gusto nila nga monopolyaho nilang politika. Paano Sagot sila, no? naman dyan ng presidential son, Napansin ko lang kapag mahilig siya sa gumagano silang magpapamilya. Mahilig sila mag-grunt. Mga gano'n. Napansin ko lang. Kasi yung tatay gano'n, si Baste gano'n, si Pulong gano'n, si VP Sara minsan gano'n din. Yun yung brut-brut. Mga gano'n. Yun yung brut-brut. Kanina may nagtanong eh. Coach, ano yung brut-brut? Yun yun. Nag-grunt. Yan, pakinggan nyo ulit. Pakinggan nyo kay si Baste. Di maguna ingunana ng kinabuhi ba? Gusto nila nga monopolyaho nilang politika. sagot naman dyan ng presidential son, Regardless of what Mayor Baste says, I still have the utmost respect for him. I still consider him a friend. If he wants to talk to me about it, he's more than welcome to anytime. He has my number. tinanong din si Sandro kung ano ang masasabi niya sa mga patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ama. Ang sabi lang niya, I'm not gonna comment on any statements of any former presidents because I don't think it would be appropriate. I still think, given that they are former heads of state, that they should be afforded the same respect
that the current head of state should be afforded as well. Nagbabalita mula sa frontline. Laki ng diferensya ng dalawa. Ang laki ng diferensya ng dalawa, no? Yung isa, bira-birada, no? Oo, tapang daw. Tatapang daw. Daw. Tapos yung isa, hindi, respeto natin yan. Opinion niya yan. Sabi pa niya kay Baste, kung may problema ka, di tawagan mo ako. Nasa naman number ko eh. Sinabi ni Baste actually, yung gusto nila, silang gumagawa. Ulitin ko. Sinabi ni Baste dito sa video na to, yung gusto nila ay sila ang gumagawa. Pakita ko sa inyo. Ito kasi ang gusto nilang mangyari. Nanata dire. Di man ko na ingunana ng kinabuhi ba? Gusto nila nga monopolya o nilang politika. Ganyan gusto nilang gawin. Tinker-doer sila eh. Kung ano yung iniisip nila, isisisi nila sa iba. Kung ano yung ginagawa nila, isisisi nila sa iba. Ito yun. Lumabas na rin sa bibig nyo, finally. Kasi alam nyo, mga kotsero, kung tahimik naman sila at wala silang interest na makabalik sa poder ng kapangyarihan, gagawin nila yun. Hindi sila magkakaganito. Di ba? Kung wala silang interest na bumalik sa poder ng kapangyarihan at magkaroon ng pagmomonopolya sa politika, tatahimik sila sa tabi. Hayaan nila yung presidente. Presidente na yun. Hayaan na nila yun. Kaso hindi eh. Hindi eh. Mas nakaka-addict daw ang kapangyarihan kaysa fentanyl. Ganon. Mas nakaka-addict daw ang kapangyarihan kaysa fentanyl. O di lumabas sa bibig nyo yung talagang gusto nyong gawin. Pinapasa nyo sa mga Marcoses yung bagay na kayo ang may gustong gumawa. Tinker-doer nga. So mga kotsero, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Kusya YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating bagong Facebook page. Jared Pulido po ang pangalan. And I'll see all of you in our next Kusya Jared Live. God bless you and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?